Monica's POV. Normal pa rin na lumipas ang araw, ngunit para sa tulad kong sawi sa pag-ibig, daig ko pa nagluluksa. Ilang beses na rin ako nakatanggap ng salita kay Bella. Di naman kasi siya sanay na mukha akong matamlay araw-araw. Tulad ngayon. Eto na naman akong nakaupo lang sa kama at nakatitig sa lapag. Bakit matamlay? Kasi binasa ko pa ang sulat na yun. Di ko na tuloy alam kung ano pa ba ang dapat kong gawin. Monica, ano ba? Painitin mo lang ba talaga yung kama? Aba, daig mo pang naglilimlim ng manok ka. Agad na bungad sa akin ni Bella nang pumasok siya sa kwarto ko. Di ko rin naman gusto na ganito lang ang mangyari sa akin araw-araw, pero di ko rin mautusan ang sarili kong magpakasaya kahit nasa loob ko'y nasasaktan ako. Oo, nasasaktan ako. Nakakahiyamang aminin pero yun talaga ang nararamdaman ko. Bella, bahagyang usal ko na nakayuko. Pangit ba ako? Tanong ko sa kanyang nakayuko pa rin. Hindi ko kasi kayang salubungin ang tingin niya, lalo na kung may luhang dahan-dahan kumawala sa aking mata. Naramdaman kong umupo siya sa harap ko nang umupo ang kama. Hindi ba ako, huminga muna ako na malalim bago muli nagpatuloy. Hindi ba ako karapat dapat na mahalin? Monica, hindi ka pang drama, kaya umayos ka, sagot niya. Alam kong pilit niya lang pinagagaan ang pakiramdam ko, ngunit sa loob niya nag-aalala siya. Inawakan niya rin ang mukha ko at bagyang tinaas ang mukha ko upang tingnan ko siya. Hindi ka pangit. Wala sa lahi natin yun. At huwag mong isiping di ka karapat dapat mahalin. Dahil lahat ng tao deserving sa salitang love. Hindi mo man yun mahanap o maramdaman sa lalaking gusto mo. Pwede mo yung maramdaman sa pamilya mo at sa akin. Mas lalo ako naiyak dahil sa sinabi niya sa akin. Tama naman siya. At alam ko rin lagi silang nasa tabi ko kahit kadalasan mali lahat ang ginagawa ko. Ngunit iba pa rin yung pagmamahal na tayong kay Leonardo ko lang naramdaman. Tahan na, baka nga pumangit ka kapag di ka tumigil kaya iyak Giit niya pa. Salamat. Pinunasan ko muna ang mga mata ko upang makita siya ng malinaw. Salamat dahil lagi kang nasa tabi ko. Lagi mo akong tinutulungan. Lagi mo akong iniintindi. At lagi mong inuunang kapakanan ko. Isang tawag ko lang sa'yo dali-dali kang pupunta sa akin. Huwag mo akong iiwan ha. Maramdamin kong saad sa kanya. Alam ko naman at nararamdaman ko. Kahit di ka magsalita, ipakita, or sabihin sa akin, Bella, alam kong may mabigat ka ding dinadala. Niyakap niya ako, marahang hinagod ang likod ko. Mabuti na lang talaga at narito si Bella. Gusto mo bang kausapin ko si Leonardo? Tanong niya sa akin habang yakap pa rin namin ang isa't isa. Gusto ko nga ba? Pero para saan pa? Ano nga ba ang dapat namin pag-usapan? Wala namang kami. Umaasa lang naman kasi ako Alam ko kasi matututuhan niya rin akong mahalin. Magugustuhan. Ako, loko wala na sa kanyang nakaraan nila ni Vanessa. Pero ang masakit nahulog na ako sa kanya. At kung kailan akala ko ganun na rin siya, biglang akala ko lang pala. No need. Hihinga na muna ako. Kumalas ako sa yakap niya bago nganitian siya. Okay lang naman yon, di ba? Okay lang naman magpahinga. Oo naman, tapos laban ulit. Ngumiti rin siya sa akin at tumayo na. Laban ulit? Paano ka naman yun gagawin? Paano ba lumaban kung wala namang ipaglalaban? Halika na, Monica. Mag-shopping na lang tayo. Rumampa ka para makahanap ka ng bagong papa. Napairap na lang ako sa sinabi niya ni Bella. Alam niyang wala akong pera. Aayain niya ako mag-shopping, di siya ng mayaman. Bella, alam mo? Alam ko, poor ka. Pagpaputol niya. Alam niya naman pala pero kung makapag-aya, kala mo nagdudumi ako ng pera? Eto't nangangailangan nga kami ngayon. Libre ko. Ano? Tutulala ka pa dyan? Giit niya pa. Kaya naman mabilis pa sa kabayang tumayo ako at naligo na. Kahit naman duguan ang puso ko ngayon, hindi ko pa rin palalampasin ang libre na sinabi ni Bella, no? Di dapat tinatanggihan ng grasya. Lalo na't madalang pa sa snow kung manglibre itong si Bella. Leonardo's POV. Di malaman ni Leonardo kung uupo ba siya, tatayo, lalabas o magkukulong na lang sa kanyang opisina. Sir, Monty report po. Marahang binaba ni Nicole ang mga papeles sa mesa ko. Araw-araw na lang tambak ang trabahong dapat kong tapusin. Dumagdag pa si Monica na hanggang ngayon, hindi pa rin pumapasok. Nagsabi ba sa'yo si Monica kung papasok siya o hindi? Kuryosong tanong ko kay Nicole. Alam ko namang hindi magsasabi sa kanya si Monica, pero nagbaka sakali lamang ako. Hindi po sir. Gusto mo po bang tawagan ko si Ma'am Monica? Umiling na lang ako bilang sagot. Matapos yun, nagpaalam na rin siya.
Nasaan na nga ba si Monica? Ilang araw na siyang wala. Ano nga bang lagay niya? Gusto ko man siyang puntahan sa unit nila, hindi ko naman magawa. Pakiramdam ko kasi, wala ako mukhang maihaharap sa kanya sa ngayon. Wala naman na talagang dahilan pa ang sulat na yon para sa akin. Wala nang dahilan para ikulong ko pa ang sarili ko sa nakaraan namin ni Vanessa. Maluwag na ang dibdib ko. Nakakahinga na ako ng maayos at higit sa lahat, malaki na ang espasyo para makapasok siya sa puso ko. Sinimulan kong basahin isa-isa ang mga papel sa inihatid sa akin ni Nicole. Aminado ako mabagal ang usad ng kumpanyang ito. Hindi rin biro ang perang dapat na ilabas para muling makabangon ng kumpanya. Pero nangako kung gagawin ko ang lahat at baka kaya ko upang muli itong mamayagpag. Kailangan, hindi lang para sa akin kundi para na rin kay Monica. Alam ko, importante ang kumpanyang to para sa kanya. At alam ko rin marami ang umaasang empleyado na muli itong makakabangon upang matulungan sila. Ngunit hindi ko kayang gawin yon mag-isa. Kaya nga kailangan ko si Monica. Kailangan ko ang tulong niya. Dahil bukod sa kumpanyang ito, meron din akong negosyo. May mga iniwan din akong empleyado sa site na kailangan ng suporta. Trabaho dito, trabaho doon. Kailan ba ako pwede magpahinga? Kailangan kong presensya na nag-iisa kong yaya. Kailangan ko si Monica. Sa kaisipang yon, bale walang tumayo na ako. Walang pakialam sa tambak na trabaho nasa mesa ko. Ang mahalaga lang ngayon, makita ko si Monica, mayakap, at sabihing buo na ako. Kaya naman kung papayag siya, siya na lang ang leading lady sa bagong kabanata ng aking kwento. Piliin niya rin sana ako hanggang sa huling pahina upang makasama hanggang sa dulo. Sa kabilang banda, kanina sa kumpanya ang tapang-tapang ko. Pero ngayong narito na ako sa harap ng pinto ng unit ni Monica, parang nabahagang buntot ko, ni hindi ko maigalaw ang kamay ko para mag-doorbell. Nawala nga rin ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Kaya ko to. Pagkukumbinsi ko sa sarili ko. Ano ba naman to? Kakatok lang, di ko pa magawa. Hey, what are you doing here? Mula sa kung saan bumungad sa akin si Ivan. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Balik tanong ko sa kanya. Nagtatakang sinuri ko rin ang ayos niya. Kung tutuusin, hapon na, ngunit nakapagtataka, nakasuot pa rin siya ng damit pantulog. Since our friend Mateo and his wife moved to MGS, I bought his unit. Bale walang sagot niya. So, dito pala nakatirang isang to ngayon. Talagang matindi ang tama niya sa pinsan ni Monica ang si Bella. Narito ba ang mga kapitbahay mo? Muli kong tanong sa kanya. Bakit di ka mag-doorbell para malaman mo? Anyway, may beer ako sa loob. Matapos niyang sabihin yon, bale walang pumasok na siya sa kabilang pinto. Muli akong tumingin sa pinto ng unit nila, Monica, bago sumunod kay Ivan. Pagkapasok ko sa loob ng unit ni Ivan, nakaupo siya habang may hawak na beer sa isang kamay. Feel at home. Giit pa niya at lumagok. Mukhang tulad ko'y problemado rin ang bugok. Kumuha lamang din ako ng isang beer in can sa refrigerator niya bago umupo sa katapat niyang upuan. So, anong problema? Bale walang tanong niya. Ano nga bang problema ko? Sa sobrang dami kong dapat na asikasuhin at unahin, hindi ko alam ang personal kong problema. Si Monica ba? Muli niyang tanong sa akin. Napabuntong hininga ako bago lumagok ng beer. Sakit yata talaga sa uso ang magpinsan na yon. Sa sinabing yon, nakuha niya ang atensyon ko. Bakit? Ano naman ang problema mo kay Bella? Kuryosong tanong ko. Dahil abala kaming lahat sa mga negosyo namin. Minsan na lang kung magkita-kita kami. Hindi ko nga alam kung kailan kami magsasama-sama at naglabas ng mga problema. Kaya naman sa sinabing niya yon kanina, bigla ako napaisip. Kapareho ko rin kaya siya nang nararamdaman? I think I like her, he answered. Hindi ka sigurado? Muli kong tanong. Gaano ba kalaki ang diferensya ng sigurado sa hindi? Mahirap bang sabihin na gusto ko siya nang hindi nagdadalawang isip? Sabi ko sa sarili ko gusto ko lang siya, pero iba naman ang dinidikta nito. Tinuro ni Ivan ang sarili niyang dibdib nang sabihin na iyon. Nahimigan ko pang bahagyang lungkot sa boses niya na tinago niya sa pamamagitan ng paglagok ng beer. Bakit? Ano bang dinidikta niyan? Kuryoso kong tanong. Gusto kong malaman ng mga yon sa kanya dahil tulad ko yun din ang tanong ko sa sarili ngayon. Mahal ko na. Mahal ko na nga sa totoo lang. Muli siyang uminom sa beer na hawak niya bago nagpatuloy. Hindi ko alam kung nagkulang ba akong ipakita at ipadama yon sa kanya. Hindi ko alam kung nasakal ko ba siya sa pagmamahal
na nadarama ko para sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa mga narinig kong salita mula kay Ivan. Pakiramdam ko kasi ganon din si Monica. Bigla na lang nawala, umiwas at para nagbago. Tingin mo anong dapat natin gawin? Giit kong muli. Minsan lang makausap si Ivan ng seryoso kaya lulubos-lubosin ko na. Give them space. Tapos suyuin mo ulit hanggang sa hindi niya namamalayan. Tayo ng dahilan kung ba't tumitibok ang puso nila. Peste, napakalalim naman ang sinabi ni Ivan. Kaya ko bang gawin yon? Knowing Monica, in love na ako at lahat-lahat, hindi niya ba maramdaman? Paano ko ba umpisang gawin yung mga sinasabi mo? Mawawala na nga lang yata ako, hindi pa alam ni Monica. Problemadong tanong ko. Yun kasi talaga ang hirap kay Monica. Sa sobrang inosente niya, madali siyang pangunahan ng emosyong nadarama. Madali lang. Kumatok ka doon sa pinto ng unit nila. Kapag pinagbuksan ka, sabihin mo lang lahat ng gusto mo sa kanya. Makahulog ang sagot ni Ivan sa akin. Maganda rin palang kausap si Ivan pagdating sa gantong usapin. Akala ko kasi puro kapestihan ang alam niya. Paano kung di ako pagbuksan? Muli kong tanong. Di umuwi ka na? Muli siyang uminom sa beer na hawak niya. Lasing na yata dahil namumulang mukha pati tenga. Tapos bumalik ka ulit bukas. Huwag kang titigil hanggang pagbuksan ka na niya ng pinto. Giit niya pa. Sa sinabi niyang yon, inisang lagok ko ang beer na hawak ko. Mapait, masakit sa lalamunan. Nakakasuka pero tiniis ko. Dahil kailangan ko ng lakas ng loob. Sakali mang di nga ako pagbuksan. Nang masaid ang lata, agad ko yung tinapon bago nagpaalam na kay Ivan. Ngingisi-ngisi lang naman siya at tumango bilang tugon. Dahil magkatabing pinto lang naman ang unit nila, agad tumambad sa akin ang kanina pang saradong pinto ng unit ni Monica. Sa unang pagkatok ko, walang nagbukas. Sa ikalawang katok, sinamahan ko ng bahagyang pagtawag sa pangalan ni Monica. Pero wala pa rin. Hindi pa rin nagbukas. Sa ikatlo at apat ang panglima, ganun pa rin. Nanatiling sarado. Siguro nga tama si Ivan. Kailangan ko nilang bumalik bukas upang pagpatuloy ang sinimulan ko. Monica's POV. Sa kabilang banda, abala sina Monica at Bella sa pagpili ng mga damit sa isang sikat na store sa mall na pinuntahan nila. Bagay ba? Nakangiting tanong sa akin ni Bea. Suot ang pulang bodycon dress na may mahabang slit sa gilid at labas ang kalahati ng kanyang likod. Ay tinanong niya sa akin yon. Maganda ang hubog ng katawan ni Bella. Maputi at medyo may kataasan din naman. Papasa na nga rin siyang modelo kung tutuusin. Bagay na bagay. Seryosong sagot ko. Kanina pa kami paikot-ikot sa mall pero wala pa rin akong magustuhan. Wala pa rin akong makitang makapagpapasaya sa akin. Akala ko ba stress reliever ng mga babae ang gantong gawain? Lalo na kung may dinaramdam silang di ka nais-nais. Pero bakit sa akin parang di tumatalab? Hoy Monica, utang na loob. Tigilan mo na yung kaartehan mo. Ilang oras na tayo dito, wala ka pang napipili. Wala ka bang gusto? Singhal niya sa akin na muling nakapagpalit ng damit na suot niya. Bella, kung retuhan na lang kaya kita ng afam. Putol niya sasabihin ko na kinataas ng kilay ko. Minsan talaga hindi ko alam kung anong iisipin ko sa pesting to. Kung umuwi na lang kaya ako sa hasyenda. Nakaiwas na tanong ko sa kanya. Dahil yun naman talaga ang bala ko. Ang umuwi na lang sa amin. Gusto ko na lang munang mag-isip. Gusto kong malaman kung mawawala ba itong nararamdaman ko. Sakali mang malayo ako sa lugar na to, hahanapin ba ako ni Leonardo? Malamang hindi. Hindi ko alam kung nakamugan na yung utak mo o sadyang lutang ka lang. Hello, Monica, kailangan ka ng import at export nyo, di ba? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Pinilit ko namang tumulong. Sinubukan gawin ang alam kong tama pero hindi pala ganun kadali. Lalo pat wala naman talaga akong alam sa pagnenegosyo. Oo nga't maraming empleyado si Daddy na hanggang ngayon nasa kumpanyang iyon pa rin. Ngunit di ko naman kayang ibalik sa tutok ang kumpanya. Lalo pat di naman yun sa amin. Nasa mabuting kamay naman na ang import and export. Nakakalungkot lang. Pero wala naman kaming magagawa doon. Sagot ko sa kanya. Bumuntong hininga rin ako bago tumayo upang lumabas na sana. Hintayin mo ko. Babayaran ko lang to. Nang sabihin niya ni Bella, muli akong umupo at hinintay siya. Sa ngayon, buo na ang desisyon ko. Uuwi ako sa asyenda para doon magsimula ulit. Kailangan ko munang matutunan ang maliliit na bagay para malaman kung paano ko pakikitunguhan ang malaki. Kailangan ko munang resolbahin ang sariling problema bagong iba. Higit sa lahat, kailangan ko munang magpahinga. Nakakapagod din kasing magpakitang gilas.
Nakakapagod yung lagi kang may pinapatunayan at mas lalo nakakapagod ang may kakompetensya. Uuwi na ba tayo? Tanong sa akin ni Bella na makapagbayad na siya at ngayon nakatayo na sa harap ko. Tumingin ako sa kanya at ginitian siya. Hindi ako mapapagod na pasalamatan siya sa lahat ng tulong na ginawa niya para sa akin. Hindi ko rin alam kung saan ako pupulutin sakali mang wala si Bella sa tabi ko. Kahit ka nasa malayo siya, ginagawa niya pa rin ang paraan ng mga problema ko. Tumayo ako at niyakap siya na ikinabigla naman. Thank you. Bulong ko sa kanya bago kumalas sa pagkakayakap. Nagulat man tumango siya bilang sagot at sang-ayon na rin sa akin. Oo, uuwi ako. Uuwi ako sa lugar ko saan alam kong nararapat at katanggap-tanggap ako. Mangako kang hindi mo sasabihin kay Leonardo kung saan ako uuwi. Promise? Giit ko pa. Inawakan niya naman ang kamay. Nginitian. Promesa. Leonardo's POV. Halos 2 linggo nang lumipas, ngunit di ko pa rin alam kung nasaan si Monica. Ni hindi niya rin ako binigyan ng abiso na hindi siya papasok sa kumpanya sa loob ng halos 2 linggo simula nang mawala siya. Alam ko, may kinalaman yung sulat na galing kay Vanessa kaya bigla na lang siyang hindi pumasok. Ilang beses ko rin siyang tinawagan pero laging cannot be reached o kaya na may nakapatay ang phone niya. I also asked Bella about Monica but she is too busy. Tinanong ko rin si Chad kung alam niya ba kung nasan si Monica. Ngunit pare-pareho lang sila ng sagot sa akin. Wala at hindi ko alam. Yun lagi ang sinasabi nila. Mababaliw ako kakaisip ko ano bang nangyari at kung nasan ba si Monica. Kahit si Ivan walang alam. Samantalang katabing unit lang naman. Ngayon narito ulit ako at naghihintay kay Bella. Halos ilang oras na rin akong nakaupo dito sa tabi ng pinto ng unit nila. Hanggang dumating na nga si Bella.